Okay, good day po sa ating lahat. Sa araw na ito, ang ating topic ay sa tanong na kung ang banal na espiritu ba ay nananatili ba noon at ngayon. So, ito yung isa sa pasang madalas hindi masyadong napapag-usapan. Kaya mas magandang pag-usapan natin ito upang maliwanagan yung bawat isa sa atin. Kung yung banal na espiritu ba, noon at ngayon, ano yung pinagkaiba niya? Sapagkat madalas to pinagtatalunan kung nananatili ba ito sa atin o hindi. So, nung panahon sa lumang tipan, sa panahon ng mga propeta, ang banal na espiritu ay humihiwalay pa. Di pa ito nananatili. So, bumabasa ito natin sa unang Samuel 16:14. Samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul sa pahintulot ni Yahweh. Isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. So, dito, sinasabi rito na umalis kay Saul yung espiritu. So, ang tinutukoy dito yung banal na espiritu. Sa ibang salin, ang ginamit na salita doon ay humiwalay. So, dito sa Magandang Balita Biblia ay umalis. Dito naman, sa ibang salin naman ay humiwalay. So dito, pinapakita rito na umaalis ang espiritu noon o ang banal na espiritu noon sa tao o sa mga propeta noon. Kung sila ay hindi nakakagawa ng ayon sa kalooban ni Yahweh. Ngayon, ang tanong ba, humihiwalay ba ang banal na espiritu sa atin? Sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, kasi ngayon kinukonsider as nasa bagong tipan, under tayo ng bagong tipan. No. Bagamat natapos na yung sulat sa Biblia, yung bagong tipan. So, yan yung 27 books na yan, na nasa mula Mateo hanggang Apokalipsis. Pero hanggang ngayon, ay patuloy pa ito dahil hindi pa natatapos o hindi pa dumarating si Kristo. So, basahin po natin kung nanatili ba sa panahon ngayon kung nasa atin ang banal na espiritu. So, makikita natin ito sa Juan 14:16-17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So makikita ninyo, ibinigay ng anak o ni Jesus ang banal na espiritu sa atin. Sabi niya nga rito, dadalangin niya. Tapos ano sabi rito? Magiging kasama ninyo magpakailanman. Ibig sabihin, hindi ito aalis na sa atin, magiging kasama na natin. At makikita rin ninyo sa verse 17, sabi diyan, at siya mananatili sa inyo. So ibig sabihin, yung banal na espiritu na dumarating na sa panahon natin ngayon ay nananatili na. Hindi na siya umaalis. Hindi kagaya noon sa panahon ng mga propeta noon, gaya ng binanggit ko, doon kay patungkol kay Saul, na humiwalay yung umalis sa kanyang espiritu. Dito, mananatili na. Diba sabi diyan? Kasama na ninyo magpakailanman. Siya'y mananatili. So, ibig sabihin, hindi na aalis sa atin yung banal na espiritong ito. So, salamat sa Diyos sa panahon natin. Hindi na ito umaalis kagaya noon. Ngayon ay mananatili na. Kasi bakit ito nananatili na sa atin? Kasi ito ay nananahan na sa atin. So, makikita natin yan sa Roma 8:9-11. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninilaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninilaan sa inyo si Kristo, mamamatay ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayo'y matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo.
So, makikita din niyo ito, naninirahan sa inyo. So, ibig sabihin, naninirahan kaya pala sa panahon ngayon ay nananatili dahil maninirahan na yung banal na espiritu sa atin. Siyempre, kagaya sa atin, kung tayo ay naninirahan sa isang lugar, ibig sabihin, diyan na tayo nakatira, hindi na tayo umaalis. So, yun po ang ibig sabihin na kung bakit nanatili dahil naninirahan na sa atin. Sa panahon po kasi noon, hindi po ito naninirahan. Kagaya po ng nabanggit ko kanina kay Sales. Kasi hindi po yung naninirahan. Ano po bang ibang talata na nagpapatunay na hindi siya naninirahan ang banal na espiritu? Makikita natin ito sa Hukom 6:34. Patungkol ito kay Gideon. Patungkol po ito kay Gideon. So mababasa po natin ito sa Hukom 6:34. Lumukob kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang propeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan na ang kani Abiser. So makikita ninyo, mapansin niyo ito, lumukob po ang ginamit na salita. Lumukob po yung ginamit niyang salita rito. Basahin po natin ito sa English. Dito kasi sa aking saling Biblia, iglot po ito. So mababasa ko rin sa English. So hindi ko na anuhin sa ibang aklat o sa ibang salin kung ano yung sinasabi sa saling English. Sabi dito, but the Spirit of the Lord clothed Gideon, and he sounded the trumpet, and the Abirites were called out to follow him. So ang sabi dyan, Spirit of the Lord clothed Gideon. So sabi dyan, lumukob. Diba? Sabi dito, lumukob kay Gideon. Sa ibang salin po, mapapansin po ninyo sa ibang salin ng English, ang sabi doon, came upon. So, came upon, ang sa ibang salin nyo mapapansin dito, ang sinasabi diyan ay the Spirit of the Lord clothed Gideon. So, clothed Gideon, lumukob. Parang yung kumot ba, nilulukob sa inyo? O, diba? Yung kumot, pag nilulukuban tayo, lukuban mo yan. So, ganun. Kaya ang ginamit dito, clothed Gideon. Sa ibang salin, ang pagkakasalin doon ay came upon. So, yun po makikita ninyo, ang sabi doon ay came upon. Tignan po naman natin balik po tayo sa Roma 8:9-11. Ano po ba yung nangyari naman sa banal na espiritu sa panahon noon, sa panahon ng Roma? So, balikan po natin yung Roma 8:9-11, pero sa saling English po natin siya babasahin. Basahin po natin. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. In the fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit, Christ does not belong to him. But in Christ is in you. Although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit to dwells in you. Mapapansin po nyo rito, dwells ang binabanggit po na words po rito, dwells. So, kanina doon po sa binasa po natin sa Judges, came upon, dito naman ay dwell. So, dito po makikita nyo dito sa atin, sa panahon natin ngayon, ay nagdudwell, naninirahan na po. So, yun po yung pagkakaiba ng panahon sa lumang tipan, sa panahon ng mga propeta, ang banal na espiritu na ay lumulukob lamang sa kanila. Sa English po ay came upon. Sa panahon natin ngayon, naninirahan na po. Sa English po ay dwell. So yun po yung pagkakaiba kung bakit ang banal na espiritu ay umaalis noon sa kanila at ngayon ay nananatili. Bakit po kasi nangyayari na bakit ngayon ay nananatili na noon ay hindi? So basahin po natin sa Juan 7:39. Ang tinutukoy ni ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So sabi rito, hindi pa pinagkaloob noon. So ibig sabihin noon talaga ay lumulukob lang pero hindi pa ibinibigay. Bakit? Bakit ngayon ay ipinagkaloob na sa atin? Dahil si Jesus ay hindi pa naluluwalhati noon. So ngayon ay nananahan na sa atin ng banal na espiritu, hindi na po ito kagaya noon na lumulukob lamang. So, yun po yung aking binabahagi sa inyo na sana maunawaan ninyo at hindi na ninyo ikalito na kung noon ba o bakit ba noon na ang banal na espiritu ay may hiwalay pa, bakit ngayon ay nananatili na. So, andito po yung kasagutan, ibinibigay ko po sa inyo at ito po ay aking
pinag-aralan ayon sa tinuturo ng banal na kasulatan, at alam ko na ang banal na espiritu ang siyang gumaguide sa atin upang makilala natin o matutunan natin kung ano yung ibinibigay na mensahe ng Diyos sa atin na dapat nating malaman, sapagkat napaka-importante ng kaalaman patungkol sa Diyos upang hindi tayo maligaw o hindi tayo malito kung ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin. So marami pong salamat sa inyong mga panunood ng bidyong ito. God bless po always sa ating lahat.